What's up everyone? Good day. So, this is Motoviz TV. Alright. So, mga kapanayan natin dito guys, nag-isang one and only champion, Charlie Rondina. Isa na siya po siyang international Muay Thai champion ng Malaysia. Nagmula sa Haro Lake. So, guys, introduce muna natin si Charlie Rondina. Pakilala ka muna, sir. Hello, my name is Charlie Rondina from Haro Leyte. Thank you, Motoviz TV. Okay. So, paano ka naman, Charlie, nagsimula bilang isang MMA fighter? Nagsimula ko noong 2016. Okay. 2016 dito mas Coach Charles hanggang yun lang kasi nga wala din kasi naman ako diploma na maipapakita na gusto ko ng ganitong trabaho para matulungan ko yung mga kapatid ko. Wala naman din ako diploma. Ayun, naisipan ko talaga yun kasi galing din naman kasi ako dyan sa ayan na sport nung nag-aaral pa ako, kaya nga hindi ako nakatapos kasi yun nga dahil sa suntukan dun sa paralan, yun na kaya yun. Okay. So, pause tayo dun sa belt dito ni Charlie Rondina kasi nagcha-champion na siya ngayon sa Muay Thai International. Naunahan niya pa yung mag-champion yung Muay Thai na which is mixed martial arts naman talaga yung tunay niyang sinimulan sa paglalaro. Okay. Dito naman sa belt natin pag-usapan, itong belt ng CFF or Central Fight Fist Muay Thai Champion. Unang tanong ko, in-expect mo ba na maging champion? Hindi ko ma-expect na ako makakakuha nitong belt na to. Pero ito talaga yung pinakauna kong pangarap na mag-champion at saka makalaban sa labas. Yun nga, na random ko sa sarili ko na wala akong training kasi nasa probinsya lang ako. Kaya yung wala naman boxing team doon na pag-training ko. Kaya yung ginawa ko na lang, jogging at saka shadow. Wala nang iba. Kaya doon ako talaga nag-focus sa strike. At saka alam ko kasi na malakas yung suntok ko, kaya doon talaga ako pinukusan na yun talaga yung suntok ko, yun talaga yung itatama ko. Okay, so ito naman sa laban mo, anong klaseng game plan ang ginawa mo sa laban? Wala yung kasi na, yun nga, yung ngayon sabi ko kanina na kulang ako sa training. At saka walang sa ground, okay lang yun kasi nga Muay Thai din naman yung laban. At saka mas pabor din sa akin kasi nga mas pinagandaan ko talaga yung strike mo, ano yung suntok. Kaya yung mas maganda yung kulang ako sa training. Okay, kulang ka sa training, pero ano naman ang masasabi mo sa unang laban mo sa Malaysia or international? Sobrang sarap, hindi ko masabi, sobrang saya. Kasi nga, dati pangarap ko lang talaga. Ayun nga, napapad ko na makalaban. Kaya yung ginawa ko talaga, hindi ko talaga, sabi ko sa sarili ko na hindi ko talaga sasayangin yung opportunity nito na makalaban sa labas. Tsaka, alam ko na kulang ako sa training, marami yung hindi nagtitiwala sa akin na ganito lang hindi ka daw maganalo sa laban lalo na may build yan kasi nga siyempre malakas talaga yung kalaban ko pero pinakinggan ko lang yun, inayaan ko lang mas nagtiwala ko sa sarili ko kasi nga walang iba kasi tutulong kundi yung sarili ko lang kaya sabi ko sa sarili ko yung lahat na hindi nagtitiwala sa akin ipapakita ko sa inyo. Okay, so napakaganda ng sagot ni Charlie dito sa part na yun. So, bukod sa pagiging international mo ngayon, masaya ka naman sa buhay mo na naging champion ka, na naging part ka ng CFF at expect na naging champion ka, masaya ka naman. Sobrang saya kasi nga nabilang na din ako dito sa Pilipinas na isang champion. Kaya sobrang saya kasi hindi ko talaga akalain na
ako, walang ako sa training, pero ito na nakamit ko dito. Yun, so nailapit mo na ba ngayon sa kinauukulan yung belt mo simula nung nag-champion ka? Nailapit mo naman sa kinauukulan? Oo, nailapit ko na din. At saka nagpapasalamat din pala ako sa kay Kapitan doon sa barangay namin, Barangay Buenavista, Sito Lapdok, sa Kapitan at saka sa mga konsihan. Yun kasi yung una kasi na nagsundo sa akin sa pagdating ko dun sa airport. Di ko nga akalain kasi nga siyempre akala ko wala na talaga magsusundo sa akin. Kasi ngayon kasi yung yung nasa isip ko na uwi ako na ito na mayroon na magsusundo sa akin yung kila Mayor. Yun, so maganda pala yung naging expectations ni Champ Charlie dito sa pag-uwi niya rin sa galing Malaysia kasi sinundo naman pala siya ng kapitan nila. So, yan. Ito, kumusta naman yung buhay mo bilang isang champion international? Wala. Ganun pa rin sa dati. Ano dati, ganun pa rin. Walang pera dati, wala pa rin pera ngayon. Kaya champion lang ako na tatawagin, pero kung ano ako dati, ganun pa rin. Kasi nga wala din naman nagbago. Nakuha ko lang tong bill. Hindi ko din naman ito ipagyayabang kasi nga blessing lang din ito magdubating sa akin. Pero magsusumikap ako na makamit ko yung pinakamit ko. Okay. Ngayon, masaya naman si Charlie sa buhay na ganun pa rin naman daw yung buhay kung ano siya meron dati. Okay, dito naman tayo sa mga conditioning na mga iniinom or mga pampalakas sa katawan. Kasi yung kalaban mo, lahat na ng inom mo sa katawan nga, supplements. Ikaw, ano naman yung mga pampalakas mo? Yun nga, wala pa rin naman kasi nag-sponsor sa akin. Kaya yung supplement ko sa katawan ko ba? Tuba? Tuba. Ano yung tuba? Tuba sa nyug. Yung kasi nagpapalakas sa katawan ko. Yung mga sanyog, yung tuba. Ayos di pala yung ano, bukod sa tuba, ano pa? Saging, Saging, budong. Kaya ano naman lasa ng tuba? mapait na masarap. Mapait na masarap. Parang alam mo kasi kapitbahay lang kita. Tuba pala na mapait nga yun guys. So, ito yung pinaka the best na narinig ko yung food supplement is tuba. So, yun. Thank you. Salamat. Sino nga yung gusto magsuporta ng mga supplement. Sana Alright, so may balak ka bang mag-champion naman sa mixed martial arts, which is ito naman talaga yung pinakauna mong laro sa yung career? Oo, yun talaga yung gusto ko talaga na mag-champion ako sa martial art kasi nga nung isa binigyan kasi ako ng opportunity ni Coach Charles nung una. Inimi din kasi yun, kaso yun nga hindi ako nanalo, may bid din kasi yun, nasayangan din ako kaya ngayon hindi pa rin ako susuko na makamit yun, kaya pagigihan ko na mag-champion ako sa martial art. Okay, ito naman tayo sa, alam ko may itatayo kang gym ngayon sa Haro Leyte. Kumusta naman yung plano mo sa itatayo mong mixed martial arts gym na tinatawag mong Dawaray ng mixed martial arts? Ako na magtayo doon ng boxing gym sa Haro Leyte kasi nga nakikita ko kasi doon walang boxing gym doon, tapos yung mga nakikita ko doon na mga bata nagsusuntukan lang sa mga kali-kali, kaya mas naisipan ko na magtayo ng boxing gym doon para yung tapang nila ilalagay na lang natin sa e-sport at pagkakakitaan pa nila. Ngayong June 1 sa URCC, may laban ako ngayong June 1 sa URCC. Tapos
July 21 sa Indonesia. Kaya suportahan niyo ako bawat laban ko kasi isa din kayo na nagpapalakas sa akin. Kaya maraming salamat sa inyo. Napatuloy kayo na nagsusuporta sa akin. At saka yung mga walang tiwala sa akin, okay lang yan. Kasi sabi ko nga kanina na walang ibang tutulong kundi sarili ko lang. Ipapakita ko sa inyo kung si Waray nyo. Okay, last part. Sino naman ang mga gusto mong pasalamatan? Nagpapasalamat ako sa girlfriend ko kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ko nito. Lalo na sa pag-aasikaso ng passport na yun kasi yung kailangan sa ibang bansa. Kaya maraming salamat. Tapos sa lahat ng nagsusuporta, lalo na yung nagbigay sa akin ng sponsor, yung doon sa amin sa Barangay Linavista, yung Barangay Captain at saka mga konsihal, maraming salamat sa inyo. At saka sana suportahan din ako ng mayor. Suportahan din ako ng mayor. Mabigyan ako ng sponsor kasi nga yun nga isa din kasi ako na nagpapasikat sa lugar namin at sana mapupusan niya rin ako at saka mabigyan niya rin ako ng sponsor kasi nga paakyat na rin kasi kailangan ko talaga ng tulong kahit pang vitamins, pang gastos dito kasi nga wala din naman ako trabaho kundi training lang. At saka nagpapasalamat din ako dito kay Sir David dito sa gym niya sa Corridas Inindi. Maraming salamat sir kasi nga isa din kayo na tumulong sa akin sa libre training niyo sa akin dito sa gym. Maraming salamat. Okay, so yun na guys, maraming salamat sa lahat na nanonood. Suportahan natin ng mga lahat ng atleta. Salamat din sa nakapanayan natin si Muay Thai Champ Charlie Dawarainon Rondina. Maraming salamat sir sa pagpapaunlak niyo sa akin dito. What's up mga kamotoris? Thank you for supporting. Peace out! Okay, nung nag-aaral ka pa, yung kasagsaga ng elementary, magkano naman yung baon mo dun sa eskwela mo? 2 piso, minsan piso. Malaki na yung 5 piso kasi nga dahil sa sobrang hirap doon sa probinsya. Hanggang ngayon din naman, mahirap pa rin naman. Kaya yung ginagawa ko doon, bibigyan ako ni Papa 2 piso. Ayun, kahit malayo nilalakad doon kasi wala namang pamasahe. Kaya yun, yung dalawang piso yung ginagawa ko doon sa paralan kasi nga nakakahiya kasi na yung classmate ko lang ba na may kumakain dyan, parang nakakahiya sa sarili. Kaya yung ginagawa ko, bibili na ako ng pisong bubble gum. Hanggang maghapon na yun, parang hindi na ako mahiya. Tapos sulat pag mauhaw. Kasi nakakahiya pag wala ka nang kakainin. Piso na bubble gum? Oo, piso ng bubble gum. Kinakain mo maghapon para hindi lang nakakahiya na wala kang kinakain. Oo. Kaya nga kahit alam mo na din ng tiyan mo, magpaka-astig ka pa rin para hindi ka makita na itong tao na to wala tong sisiguro. Kaya yung ginagawa ko, papaka-astig ako doon na akala mo talaga busog na busog pero laway lang pala linunok. Wala. Yun yung maghapon simula nung pagka-recess, bumibili ka na ng bubble gum tapos yun yung kinakain mo doon sa school mo para lang may makain ka. Pag-recess, 2 piso kasi ang recess ko. Bili ako ng bubble gum pag-recess. Ayun, kinakain ko yan. Tapos, hindi ko yun nuubos hanggang mag-time. Hanggang magkalabasan, kinakain ko pa rin. So, ayos pala yung diskarte mo dahil lang sa nahihiya ka na wala kang makain. Kunwari, bibili mo na maghapon yung yung 2 piso mo, bubble gum, tapos kinakain mo yung mo. Kunwari, busog. Iba pala yung diskarte nito ni Dawarainon. So guys, at saka, lalo na yun, pag naglalakad ako, pag mayroon ako makikita ng piso, doon din ako natutong sumayaw. Doon din ako natutong sumayaw. Paano ang diskarte mo pag nakita ka ng piso? Kasi pag may nakikita kasi akong piso, may itim pa kasi yan, may mga butik-butik pa kasi. Siyempre nahanap mo lang. Para natulog mo sa kalsada. Doon ako natutong sumayaw kasi yung ginagawa ko doon para lumiwanag lang, kaya ginaganon ko yun. Kaya natutong ko sumayaw. May piso ka dyan, Nok? May piso ka dyan.
Kaya yun talagang pinaka mahirap talaga na pinagdaanan ko. Kaya yung mga mag-aral ngayon, mag-pursige kayo kasi hindi nyo kasi nadanasan kasi yung dating hirap. So, yun sa ano, ngayon sa napapansin mo, magkano ba yung allowance ng mga bata ngayon? Siguro malaki na. Nasa siguro masahe pa sila. Hindi na yung tatanggap ng tag 20 pesos. Pakamurahin pa yung mga magulang. Siguro mga minimum nila, yun nga, may 200 budget, tsaka may cellphone pa. May pang-load pa. Download pa. Hindi na kasi hindi kasi katulad dati. Panis pala yan sa'yo dahil sa'yo 2 piso lang, bubblegum lang maghapon. Kaya sanay tayo sa hirap. Kung ano yung biyaya na dumating sa atin, yun. Ano yung mga nagpapalakas sa'yo sa, bakit nanalo ka dyan sa belt na, ano yung magpapalakas sa'yo? Una nagpalakas sa akin sa probinsya yung saging. Saging. Saging at saka yung budo. Ano yung budo? Budo yung isda na, yung may mga asin. Yung budo. Yung mga pinato, yung isda na may asin. At saka yung saging kasi doon sa amin, yung araw-araw kasi wala din kasi wala din kasi makain. Kaya saging. Pero yun kasi nagpalakas sa akin saging. Tapos na kami bubunog. Bunog? Ano naman yung bunog? Bunog sa isda yung itim. Isda. Parang multo. Isa yung itim na isda. Wala itong mga kamoto piso. Oo. Bukod sa kumakain siya ng saging, which is sikat yung saging ngayon dun sa yung nag-viral ngayon, yung nandidiring-diri sa saging, pati yung kumakain ka man ng sardinas. Wala kang pili. Kasi yan talaga yung number 1 na nagpapalakas sa katawan, yung wala kang pili na kinakain. Tuyo, kumakain ka rin. Lahat. Kahit ibang tuyo. Ginamos. Lahat. Bagoong ba yun? Oo, lahat. Walang pili. Kaya nga malakas ako. Kaya nga ito nanalo ako nito. At saka mga graba. Yun kasi yung pinaka-exercise ko. Graba. Parang construction worker ka. Pero hindi mo naman naranasan yung magbenta ng balot, magbenta ng taho, ganun. Isa din naman kasi na dadating sa akin kasi wala kasi tayo pambili. Puhunan. Wala kasi tayo puhunan. So yun guys, thank you for watching. Support natin si Charlie Rondina. Yes, what's up, Peace man? out. Thank you.